Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Second hour natin ang ating paksa, Samuel Martires, the magician, the supernatural witchcraft, the watchdog, and the lapdog. Second hour ng ating Fun Saturday sa loob naman ng Puso ko sa bayan ko. Dito lamang yan sa ating Saturday program. Fun Saturday Live. At ito ang tinig ng ating taong bayan. Ito ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Walang krus kakapay po ang inyong abang lingkod. Huwag lamang kaligtaan, bayang kong mahal. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito ang ating views in the news. Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Well, good morning, good afternoon, and good evening everyone sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Nais kong pagtuunan ng pansin itong retiradong dating pinuno ng ating tanod bayan, ng ating sandigang bayan, ng ating ombudsman, kung tawagin natin sa Pilipinas. Yan ay walang iba kundi si Mr. Samuel Martires. Samuel Martires. Ito'y tinagurian kong the magician and of course the supernatural witchcraft na kanyang ginawa. Both as a watchdog and as a lapdog. Sensitibo po itong posisyon na ito ng isang ombudsman o kaya kung tawagin natin ay tanod bayan. Sa wika nating mga Pilipino, tanod bayan. Maliwanag, very distinct ang definition na ipinagkakaloob ng kataga. Tanod bayan. Tagapagbantay ng taong bayan laban sa kasamaan, laban sa kapariwaraan, laban sa kawalan ng atensyon. Sa madalit sabi, ideal branch of the government na kailangan ay pamunuan ng isang ideal personality. Walang bahid dungis na pinuno. Kumbaga, kung titingnan natin, ang tanod bayan or ombudsman sa talamak na paggamit natin ng wika. Kung titingnan natin maigi, at sa isang ideal society, sa isang mapagpipitaga ng lipunan, hindi natin kailangan ng tanod bayan, hindi natin kailangan ng ombudsman. Sa ilalim ng isang bansa na merong integridad, na ang mga mamamayan ay may kalidad, may pagtingin kung alin ang tama, kung alin ang masama, at may mga leader na tumitingin na kailangang ipatupad ang tama at parusahan ang masama. That's an ideal society. Hindi natin kailangan ang ombudsman o ang tawag natin ay tanod bayan. Hindi natin kailangan ng korte na kung tawagin natin ay sandigang bayan. Hindi natin kailangan ng mga ito. Kaya lamang, hindi ideal ang lipunan nating ginagalawan dyan sa Pilipinas. Yun ang masaklap. Yun ang totoo. Yun ang nakamanghihina ng kalooban na ang ating bansa ay run like hell by Filipinos. Paulit-ulit nating sinasabi ang mga kataga ni Manuel Quezon sapagkat ayaw niya man siguro, hindi niya man siguro pinananalangin na in the future, kung wala na siya, ay baka maganda ang takbo ng Pilipinas. Unfortunately, tumama yung kanyang mga kataga. Manuel L. Quezon.
run like hell by Filipinos. Kaya meron tayo nitong tinatawag nating ombudsman. Meron tayo ng tinatawag nating tanod bayan. Only ang tanging serbisyo nito, parusahan yung mga nalilihis na mga landas, husgahan sa magitan ng sa magitan nitong anong tawag niyan? Special court. Tinitingnan ko lamang ito. Sa magitan ng ating special court, magkaroon ng hustisya, ng katarungan, yung mga nagkasala at pinagkasalanan nito. Meron tayong sandigang bayan na huhusga sa mga akusasyon ng tanod bayan. So, sabagat kailangang pangalagaan ang kinabukasan, ang hinaharap, ang futuro, ang maayos na takbo ng ating mga kababayan, ng ating bansa. Kaya naglagay tayo nitong ombudsman ng tanod bayan. Ano ang dapat na tingnan nating maigi sa takbo ng sangay na ito ng ating pamahalaan? Ngayon, nung isang araw, may kagabi, meron akong nabasa na kini-question itong ICI, the legality of ICI. Ito ang magiging sources ng mga informasyon na tumutulong ngayon dito sa Tanod Bayan, sa ombudsman natin, na makakalap ng mga impormasyon laban sa mga taong salaula na ginamit ang kanilang mga pwesto upang magpayaman sa kanilang mga sarili. Salamat na lamang at iba na ang namumuno rito. Pero bigyan natin ng balik tanaw, ano ba ang naging performance ng Tanod Bayan? Dapat ba nating pagtiwalaan ang Tanod Bayan o kaya ang ombudsman na magampanan ito ang tungkulin upang mapanuto ang mga salaula at matulungan ng taong bayang maibalik ang kanilang kumpiyansa sa ating pamahalaan? Bakit si Mr. Martires, Samuel Martires, ang ating pag-uusapan? Sa mga dito ay isang magandang halimbawa ng malaking pagkakamali ng pamahalaan na inaasahan natin na hindi na mauulit sa katauhan ni Mr. Remulla, Boying Remulla. Kumbaga, parang ito'y naghahantad na rin ng pagkakaiba, comparison, na halimbawa ay talagang opposite direction ng dalawa. Remulla, Martires. So, ungkatin natin, ano ang kadahilanan kung bakit si Samuel Martires ang pag-uusapan natin ngayon at maikumpara sa kung anong dapat na gawin at takbo ng Tanod Bayan, ng ombudsman from today onward. Samuel Martires. Marami ho ang mga kritiko na nagpaabot ng kanilang mga pananaw, sabihin man natin justifiable or not, sa wala na sa pwesto si Martires, pero ang epekto ng kanyang 7 taong panunungkulan sa gobyerno sa ilalim ng ombudsman ay, to my mind, kailangang scrutinize natin maigi, busisiin natin maigi, upang sa ganon maliwanagan natin ano ang mga kailangan pagbabagong gawin natin ngayon sa ilalim ni Remulla at alin ang mga dapat nating tutukan ng maigi at kung kailangang maparusahan din ay magawa natin. Ombudsman Samuel Martires. Maraming mga kritiko, maging mga kapatid natin sa hanabuhay, mga journalists, ay hindi mapigilan na hindi magpahayag ng laban. Mas marami ang laban dito kay Mr. Samuel Martires. Mga concerns sa mga naging aksyones ni Mr. Martires na nakaapekto onward hindi lamang sa kalidad
at sa pananaw ng taong bayan sa serbisyo ng ombudsman o ng tanod bayan, kundi maging ang kanyang personal na performance na nakaapekto sa mas marami sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Ano ang mga questionableng aksyon ni Martires na hindi maisantabi ng ating mga kapatid sa hanapbuhay, especially mga journalists natin? Hindi lamang yan, mga questionableng aksyon na pinunarin, hindi lamang ng mga journalists, kundi ng mga taong nagmamasid sa kanyang performance, especially those affected ng kanyang mga ginawa at hakbang sa loob ng kanyang panunungkulan bilang ombudsman o kaya isang tanod bayan. Marami rin yan. Lifestyle check. Halimbawa, yung restriction ng access sa assets, liabilities and net worth, yung SALE natin kung tawagin, yung pagkanlong nito sa mga dapat na busisiin na mga salaulang ginawa sa ilalim ng administrasyon ni Mr. Rodrigo Duterte, pamilya mismo ng mga Duterte, kanyang tinakpan at maraming iba pa. Maging ang COA na nais niyang buwagin, maging ang ombudsman o yung tanggapan mismo ng ombudsman nais niyang buwagin. Busisiin natin detalyado itong mga bagay na ito. Unahin natin. Etong may kaugnayan dito sa issue ng transparency. Natatandaan ninyo, lately, muling in fact, kaya ito ang ating paksa ngayon, gawa ng kaso ni Joel Villanueva, na kung saan ay patago na pinawalang sala niya pala. Ngayon ay senador na si Joel sa kanyang mga pagkakasala, pangurakot ng pera. Transparency, isang unang issue laban dito kay Mr. Samuel Martires. 2019 kung ako hindi nagkakamali, yung desisyon kay Joel Villanueva na ipinataw ng naunang ombudsman, naunang pinuno nito na si Joel Villanueva ay napatunayan masangkot doon sa mga PDAF at kung ano-ano pang mga anomalya sa pera. Misuse ng anong tawag ng PDAF, Priority Development Assistance Fund or PDAF. Sa ilalim ng unang ombudsman, Conchita Carpio, nalintikan si Villanueva. Pinatawa ng parusa only to be reverted to innocence noong 2019 ng tahimik lamang. Tahimik si Villanueva, tahimik si Martires. Walang nakakaalam maging mga kapatid natin sa hanabuhay. Transparency inalis ni Mr. Martires sa kanyang panahong panunungkulan. Hindi lamang yung transparency na yan na kaso ni Joel Villanueva, kundi maging yung access ng mga kapatid natin sa hanabuhay o sino man na nais na makita ang salin ng sino mang government official. Natatandaan ninyo, talamak ito sa mga pagpuna ng ating mga kapatid natin sa hanabuhay na ipinagbawal ni Samuel Martires. Ito ay kumpletong reversal, kumpletong opposite ng responsibilidad na dapat ay ipinaiiral ng tanggapan ng ombudsman o kaya ng tanod bayan. Dapat ito ay transparent sa taong bayan, especially ang hawak nitong mga kaso ay mga public officials. Pero sa kanyang issue, kay Samuel Martires, hindi pwede ang transparency, especially sa salin. Bawal ang sumilip sa sino man sa inyo ng salin ng sino mang
public official, Samuel Martires, kabaliktaran ng responsibilidad na kanyang dapat na ipairal. Bawal. Hindi pwede. In fact, hindi lamang yan ang kanyang ginawa. Tinakot pa nito ang sino man sa inyo, media man or otherwise, anong tawag niyan, na magsalita ng laban sa issue na ito ng SALN. Ang kanyang panukala, parusahan, ibilanggo ang sino mang media man na nais na bumatikos dahilan sa kawalan ng impormasyon sa SALN, ipabibilanggo ni Mr. Samuel Martires. Taliwas sa responsibilidad na kanyang tinanganan bilang isang ombudsman o kaya tanod bayan. Kaya dahilan dito sa kawalan ng transparency, maraming mga namayagpag. Simulan natin sa presidente ng panahon ni Samuel Bilibid, Samuel Martires. Yung nag-appoint sa kanya noong 2018 bilang ombudsman, Rodrigo Duterte, shielded ang lahat ng mga impormasyon na maaaring salungat sa batas ng sino man sa pamilya ng mga Duterte. Naalala ba ninyo yung mga issues ng mga Duterte? Walang transparency. Walang alam ang taong bayan. Pero alam ng taong bayan. Walang alam ng taong bayan, pero alam ng taong bayan. Officially, hindi alam ng taong bayan na, well, yung anong tawag niyan, Intelligence and Confidential Fund ni Rodrigo Duterte ay sandamakmak. Simula lamang noong siya'y alkalde pa ng Davao hanggang naging presidente, pero wala sa records. Naandyan lamang ito sa record ni Antonio Trillanes na ngayon ay naandyan na sa ICC, pero hindi alam ng taong bayan officially. Pero unofficially, alam natin yan. Officially, sapagat hindi kumpirmado ng ombudsman o kaya ng tanod bayan sapagat itinago ni Samuel Martires. 51 billion na fund na ibinigay kay Pulong Duterte. May kaso ito. Ibinunyag ito ng Kongreso. Dapat na detalyado ng nirekesa o kaya nireview ng tanod bayan. 51 billion. Itinago. Walang transparency. 125 million. Sara Duterte. Mga panahon nito ni Samuel Martires bilang ombudsman, may mga gumalaw ba sa mga issues na ito? Yung mga overpriced na mga laptop ng DepEd sa ilalim ni Vice Presidente. Yung mga peke na mga pangalan na mga tumanggap kuno ng pera, intelligence fund ng DepEd ng Office of the Vice President. Bilyon. May mga kaso bang pinausad si Mr. Samuel Martires sa mga issues na ito? Transparency, wala. Kaya namayagpag ang illegal na lifestyle ng marami sa ating mga public officials. Tingnan na lamang ninyo itong mga issues ng DPWH. Panahon ito ni Martires, tingnan ninyo itong mga diskaya. 2016, nagsimula ng mangurakot sa gobyerno sa magitan ng mga illegal na mga proseso sa mga project ng flood control ng DPWH. Meron ba tayo nakitang kilos, galaw ng ombudsman dito? Wala. Naupo siya 2018 hanggang 2024. Nasa kasagsagan ng mga pandaraya, panloloko, pangungulimbat, pagnanakaw. 2024, nasa pwesto pa siya. Pumutok itong mga issue na ito ng mga illegal na mga gawain sa DPWH. Dapat ay kumilos na siya noong pangapanahon na yun, walang nangyari.
Bahagi ito ng kanyang pagiging watchdog and lapdog na mayagpag lifestyle ng mga public officials na mga mandarambong. Discayas, for example. San damakmak ang mga luxury cars. Nagustuhan ko ito kasi may payong eh. Mercedes, ilan lang isang dosen ang Mercedes ko eh. Luxury eh. Navigator, Lincoln, madami ako niyan eh. Porsche, madami ako niyan eh. Lifestyle, unchecked. Bakit? Sabagat may lapdog ang mga ito diyan sa ombudsman o kaya tanod bayan. Patakay mo, gumastos ka ng milyon-milyon, maipatalo mo lamang ito sa kasino, okay lang eh. Hindi naman tayo masisita ng ombudsman. Gawa ng yaan ay kasapakat natin. At may journalist, mayroon tao, may public official na nais na busisiin itong mga pagkatao ng mga salaulan itong public officials. Nais scrutinize, tingnan maigi yung kanilang mga silence, hindi pwede. Daraan kayo sa ombudsman, nandoon yung mga records, hindi pwede. Magpumilit kayo, may kaso kayo. Samuel Martires. Yan ang kasalaulaan na mga unchecked, kung baga. Walang penalidad, walang parusa, namamayagpag sa kanyang pwesto, untouchable ang watchdog ng gobyerno. Sabagat siya'y lapdog ng pamahalaan ng gobyerno sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte. Noong natatandaan ko lamang 2021, I guess, kung ako hindi nagkakamali. Noong 2021 ay nagpanukala si Samuel Martires na kung sino man sa inyo, yung mga kapatid ko sa Hanabuhay in particular, kung sino man sa inyo magpumilit na kumuha ng SALN at magkomentaryo ng laban sa hindi ninyo pagkakakuha ng SALN, bilanggo ang aabutan ninyo. Yun ay hindi pinalampas ng ating mga kapatid sa Hanabuhay, mga media men, na andyan sa mga pahayagan ng mga pagbatikos ng mga ito kay Samuel Martires. Pero may nangyari ba? Umaksyon ba ang presidente, Rodrigo Duterte? Bakit hindi umaksyon ang presidente? Lapdog nga itong si Martires eh. Balikan ninyo yung mga detalye ng mga exposés ni Antonio Trillanes. Mga uncontrolled, unrecorded na mga kayamanan ng mga Duterte. Ni isa ay walang nangyari sa korte. Ito pong pwesto ni Mr. Martires naging highly politicized. Sabagat maging yung mga dapat na mga activities na mga politicians na labag sa batas, kasama ito doon sa mga hindi kailangang busisiin ng sino man. Sabi ko na nga kanina, yung mga kaso na lamang nitong mga pamilya ng mga Duterte, ni isa wala. Naalala ninyo yung pagsiklab noong importasyon ng mga bigas? Galing sa China, galing sa Thailand, inilusot. Nahanta roon ang pangalan ni Polong at saka yung asawa ni Sara Duterte. Maging yung magnetic lifter, mga shabu, mga droga, nandaroon ang pangalan ni Polong Duterte. Lahat ng mga ito dokumentado, lahat ng mga taong sangkot dito ay nandaroon. Kaya lamang yung watchdog natin ay hindi kumilos sapagat lapdog na ito ng mga political bigwigs natin headed by the former president and its family.
Sara Duterte, wala nangyari. Ano man ang gawin ninyo, walang nangyari. Ano man ang nangyari, walang nagawa o walang ginawa. Yun ang karakteristimo ng lapdog na watchdog. Yung mga audit, for example, naalala ko tuloy bigla, yung mga audit na inilantad ng COA laban sa pamilya ng dating presidente. Yung mga unexplained wealth sa mga records ni Trillanes. Yung mga bank accounts sa record ni Trillanes. Yung mga properties, yung intelligence and confidential fund from the President, Rodrigo Duterte, to Sara Duterte, to Pulong Duterte, to Baste Duterte. Wala nangyari. Sabagat meron tayong lapdog diyan sa Tanod Bayan. Diyan sa tinatawag nating ombudsman. Walang nangyari. Now, kapag kasi itong mga nasasangkot dito sa mga anomalya ay mga malalaking tao sa gobyerno, at ang dapat mga laga rito ay lapdog o kaya utusan o kaya may tali sa leeg na hawak ng presidente. Kahit pa anong pangalan lang gamitin natin, Tanod Bayan, Ombudsman, kahit meron tayong special court, Sandigang Bayan, walang mangyayari. Kung merong control ang presidente sa special court na ito, Tanod Bayan, Sandigang Bayan. Kaya ako nasabi itong issue na ito ni Samuel Martires, gawa ng ito ay talamak na anong tawag niyan, paggamit ng isang pwesto na dapat mangalaga sa taong bayan, paggamit ng presidente sa kapangyarihan niya upang ikontrol ang tao na ito na dapat mangalaga sa taong bayan. Walang mangyayaring justice o katarungan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya, alam natin ang naganap sa Tanod Bayan, sa ombudsman ng nakalipas na 7 taon. Now it's time for us Filipinos na gumawa ng hakbang. Sabi ko na nga ng mga nakalipas na panahon natin, if you see something, say something. Sabagat sa ilalim ng saligang batas, the Philippine Constitution says, ang kapangyarihan supposed to be ay nasa taong bayan. At ang pintuan, ang susi ng kapangyarihan na ito ng taong bayan ay tangan-tangan natin. Once every 4 years, once every 2 years, ay ihinuhusga natin, ginagamit natin ang susi na ito upang maglagay ng mga taong uutusan natin sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. It's time for us to exercise this power. People's action is required upang ang pagpapamuto ng takbo ng gobyerno sa Pilipinas ay matupad ng maayos. Bawat Pilipino kailangan ay ibunyag ang mga kasalaulaang nagaganap sa pamahalaan sa kasalukuyan from the past hanggang ngayon upang walang maulit na Samuel Martires diyan sa Ombudsman or Tanod Bayan. Walang watchdog na kailangan maging lapdog. Si Martires ay isang ehemplo, isang halimbawa ng corruption and impunity in government. Yung walang paggalang, walang respeto. Ang tingin niya sa sarili sapagat siya ay isang ombudsman
nasa kamay niya ang pagpaparusa o kaya pagpapatawad sa sinuman, siya ay isa ng Diyos. Isang magician, isang supernatural being. Diyan nagkakamali ang ating mga Pilipino kapag hindi natin napipili ng maigi ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Pantakin mo ayon sa tala na nakita natin sa pananaliksik na ginawa natin, etong panahon ni Mr. Martires from 2018 lamang to 2024 o 2025 bago siya nagretiro, ang corruption scale diyan sa Pilipinas ay umabot sa sukdulan, greed and reckless disregard of basic decency. Ayon ito sa research work na nakita natin sa kanyang evaluation sa termino during the reign of Samuel Martires, 2018 to 2025. Imagine, scaled the zenith of greed and reckless disregard for basic decency. Yun ang terminong ginamit sa performance ni Mr. Martires sa loob ng kanyang panunungkulan from 2018 to 2025. At hindi lamang yan, on the record, sa panahon ni Martires, noon lamang na 2019, ang corruption level sa bansa, sa Pilipinas, ay kumain ng 20% ng national budget ng pamahalaan. In 2019 alone, sa ilalim ng gobyerno ni Rodrigo Duterte, sapagkat walang transparency, sapagkat yung watchdog ay naging lapdog, taga-kahul na lamang ni Mr. Duterte. Sa panahon na ito, 2019, nagsimula ng kamkamin ng mga ganid na mga contractors, ng mga mapagsamantalang mga empleyado opisyal ng DPWH, ang pera ni Juan de la Cruz, totaling to 20% ng national budget of that year alone, 2019. Magkano yung national budget natin noong 2019? Siguro mga ilang bilyon, trillion. Ngayon ay nasa 2019 is 3.9 trillion. 2019. In 2021, naging 4.1 trillion. Lahat ng ito ay panahon ni Duterte. At sa mga panahon na ito, ang nakurakot ng mga salaula sa gobyerno, dahilan sa meron tayong ombudsman tanod bayan na dapat ay watchdog pero naging lapdog ng administrasyon, ninakaw ng mga balasuba sa gobyerno 20% ng national budget nito in 2019 at bawat taon hanggang 2021. Sa 4 trillion na lamang, 20% of 4 trillion. Ilang bilyon nito? Na ninakaw hanggang sa umabot sa panahon ni Mr. Marcos na ngayon ay natuklasan na kung gaano katalamak ang mga pagnanakaw na ito sa isang departamento lamang ng gobyerno, DPWH. Ilang trilyon ang ninakaw sa Bureau of Customs na kung saan ay sangkot dito ang pamilya ng mga Duterte. Simula sa illegal na importasyon ng mga bigas, illegal na importasyon ng mga asukal, illegal na importasyon ng mga droga, ilang trilyon ang ninakaw ng mga balasubas sa gobyerno
na nakita subalit ayaw magsalita sabagat walang transparency ang pamahalaan ni Samuel Martires ng ombudsman o kaya ng taod bayan. Wala. Kung hindi pa sinabi ni Marcos na mahiya naman kayo, hindi natin matutuklasan ang mga ito. At ako'y nakasisiguro na kung gagawa ng kanyang tungkulin itong si Boying Remulla, marami tayong matutuklasan na mga pagtatago, kawalan ng transparency sa panahon ni Samuel Martires. Ngayon, si Marcos ang presidente, mahiya naman kayo, nakita natin. Tip of the iceberg. Dulo lamang ito ng lulutang-lutang na yelo sa kalagitnaan ng karagatan. Marami pa tayong matutuklasan dito. Estimated cost due to corruption in the Philippines, Samuel Martires' term as ombudsman 2018 to 2025. Anong nakalagay dito? 40% of budget. 40% ng budget ang nawawala taon-taon. Hindi na 20 ha? Yung una 20% na. Ngayon ay 40% ang nawawala sa lahat ng mga aktibidad sa gobyerno sa national budget nito. 1.6 trillion in 2024, 2.7 trillion ang the peak ng halaga na nawala sa pamahalaan ng Pilipinas from the period of Rodrigo Duterte up to the present. Mantakan mo yan na. Kung meron tayong tumutupad na maayos sa kanyang tungkulin sa ombudsman, palagay ko ay may maikikintal na takot ang tanggapan na ito sa mga balasuba sa gobyerno. Kaya lamang dahilan sa kawalan ng transparency at ang inyong watchdog ay naging lapdog, ay talagang nagtampisaw sa kanilang mga pagnanakaw ang mga tao na ito sa gobyerno. Ngayon, sabi ko na nga, ang natutuklasan lang palang natin ay mga tao diyan sa DPWH. Meron na tayong nakakita ngayon sa DOH, Department of Health. Naalala ninyo yung mga gamot, yung mga Pharmaly, o yun lamang Pharmaly. Panahon ni Samuel Martires ito. Napakahabang panahon ni tinalakay sa loob ng Senado. Blue Ribbon Committee. Nahantad ang mga pangalan maging ang economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte na isang dayuhan ang nananamantala sa pera sa salapi ng taong bayan. Ito public official, political advisor, economic advisor ng Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan. Mantakan mo yung kanya mismong mga alalay. Hindi lamang si Samuel Martires ang inilagay dyan sa ombudsman ni Duterte, kundi maging yung mga close aide ni Christopher Bongo. Ito lamang si Christopher. Bakit ito namamayagpag? May mga kaso ito riyan. Bakit walang record ni isa na nahahantad galing sa tanod bayan, galing sa ombudsman? Watchdog na naging lapdog. Sa ilalim po ng ating Constitution, etong mga ex-officio natin, mga dating opisyal natin sa gobyerno, kagaya ni Samuel Martires, ay may pag-asang ang Pilipino na mabawi ang mga nanakaw sa kanila. Sabagat pwede itong kasuhan itong mga ito. Like for example, in this particular case, Samuel Martires. Kung mapapatunayan at merong matitibay na mga ebidensya na naging lapdog ito
habang siya nanunungkulan sa tanggapan ng ombudsman or tanod bayan. Meron siyang mga pananagutan. Yung impeachment, hindi na pwede. Wala na siya eh. So, hindi na pwedeng i-impeach si Samuel Martires. Pero meron pang ibang mga bagay na pwedeng gawing hakbang ng taong bayan. Prosecution after leaving office. Pwede pang panagutin ang public official na ito kung mapapatunayan na nagpabaya, naging lapdog ito sa kanyang panunungkulan bilang pinuno o ombudsman o tanod bayan ng ating pamahalaan. Kailangan lamang nating kumilos. And of course, sabi ko na nga, nasa kamay ng kasalukuyang ombudsman Boyong Remulla, sabagat kung hindi man nasunog o sinunog ang mga records dyan ng ombudsman, ako'y nakasisiguro na may mga katas na naiwan riyan sa mga records na kung saan ay maaaring itinago, kagaya ng pagkakatago ng record ni Joel Villanueva. Kailangan kung lilinis tayo, kailangan linis na linis talaga. Ang Nobyembre 30 ngayon ay Nobyembre 1, 30 days from now. Ang ating mga kababayan ay merong mga hakbangin na pinaghahandaan. Maging ang grupo ni Mr. Rio, yung mga retiradong opisyal ng ating armed forces, ay nakikiisa ngayon sa simbahan. Nakikipagtalastasan sa mga organizers ng November 30 rally na nakaplanong gawin. Ngayon, siguro ipakita ng ating mga ngayon ay nanunungkulan sa gobyerno na ito'y hindi mga kalaban. Hindi ito kalaban ng gobyerno, hindi ito kalaban ni Marcos. In fact, kung ako hindi nagkakamali, may nai-record ako, hindi ko lang matanda kung asa na. May nai-record akong pahayag, eto, very good. May nai-record akong pahayag nitong mga retired generals na nais nilang sumama sa November 30 rally. Ipinahayag nila na ito ay hindi laban kay Mr. Marcos. Ito ay laban sa mga anomalya na naganap sa panahong nakalipas hanggang sa kasalukuyan. Pakinggan natin sandali itong report ni Marian Enriquez ng News Television 5 upang mas maliwanagan natin ang issue na ito na may kaugnayan sa pakikiisa ng mga retiradong opisyal ng gobyerno, retiradong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naisumama sa rally upang makatulong na malinis ang gobyerno, hindi na maulit ang mga Samuel Martires sa ating mga sangay ng pamahalaan. Uhaw na raw sa pagbabago ang ilang retiradong general, kaya makikilahok sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre 30 sabay sa paggunita ng Bonifacio Day. Yan ang sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice matapos umanong makipagpulong sa kanya ang ilang retiradong general. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Pero ayon sa kongresista, hindi raw ipapanawagan ng mga general ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nais lang daw nila ay reforma. Kabilang dito ang pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagbuwag sa mga political dynasty. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Ayan. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan. Kwento pa ni Erice, kinausap na rin ng mga retired general si PBBM bago ang September 21 rally.
Dati nang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Katunayan, inamin din noon ni Bronner na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. Kaya tiwala pa rin daw ang Pangulo sa AFP. Bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Alam mo kung itong si Samuel Martires sa kanyang panunungkulan bilang ombudsman from 2018 to 2025, kung ito lamang ay tumupad ng makadiyos, makabayan, makatarungan sa kanyang tungkulin, wala tayong mga balasubas sa gobyerno. Kung meron man ay baka kontrolado ang mga balasubas na ito. Dahilan sa ang ating watchman ay naging lapman ng mga nasa gobyerno. Big-time politicians nagtampisaw sa kanilang pagiging mga dynasties, sa kanilang mga pangungurakot. Tingnan ninyo ito na lamang na luxury home sa Alpha Land sa Benguet. Pakinggan ninyo itong balita na ito, nais yung ipaabot sa inyo para magkaroon lamang tayo ng idea gaano napabayaan ni Samuel Martires ang kanyang tungkulin na maging tanod bayan, hindi tagabantay ng sinuman. Pakinggan ninyo ang report ni W. Guzman. Bilyonaryo. Ito ang Alpha Land Baguio Mountain Lodge sa Tukmoan Buklay Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 16 million hanggang 100 million pesos sa 6-bedroom log home. 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na 2021, nang dumalaw sa Alpha Land si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.23 square meters. Saan po yan, ma'am? Sa Bulacan, Itogon, May 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero, pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Bagkus ay sa Charm of Baguio Log Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alpha Land Log Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Billionaire News Channel, nakita sa website ng Alpha Land Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Sa official FB page ng Alpha Land, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista. Sa Alpha Land din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si May Mendoza. Ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alpha Land si Congressman Atayde. Para sa Agenda, W. Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Palagay mo kaya makapagmamayagpag itong mga politikong ito na magkaroon ng mga bilyon-bilyong halaga ng property kung may kinatatakutan sila? Alam na ninyo ang sagot. Samuel Martires, magician and the supernatural witchcraft na kanyang isinagawa. Yung watchdog ninyo naging lapdog ng ating mga big-time politicians. Hindi lamang yan, nais ko rin ipaabot sa inyo itong mga bilyonaryo natin diyan sa Senado. Some of them are justified to be billionaires. Gawa ng dati na silang mga mayayaman nang sila ay pumasok sa politika.
Pero ang iba rito ay questionable ang kanilang mga nakurakot naipon na mga kayamanan. Pakinggan natin si Sandra Aguinaldo ng GMA. Ngayong nailabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng 24 na mga senador, nagkaalaman ng dalawa sa kanila ay bilyonaryo at maraming multi-millionaire. Pero higit pa sa ranking lang ng yaman ang gamit niyan ayon sa grupong Center for People Empowerment in Governance. Anila, taon-taon dapat tinatandaan ang tala ng mga yaman para malaman kung nadagdagan ba yan habang nasa pwesto ang isang opisyal. Dapat i-compare yan from sa mga previous years, lalo na yung year na nagsimula ka sa government service o nagsimula ka doon sa posisyon na yon. Diyan malalaman kung ang ilalago ay maipapaliwanag sa legit na paraan tulad ng sahod nila sa gobyerno. Sayang lang at ilang taong hindi isinapubliko ang mga SALN mula noong 2017, kaya walang mapagkumparahan ang mga SALN ngayon. Ayon kay Simbulan, makatutulong ang publiko sa pagsita kung may alam silang ari-ariang hindi idineklara sa SALN. Kabilang sa mga dapat ideklara ang real properties gaya ng lupain o kaya'y bahay at lupa. Kung saan ang may pinakamahal na idedeklara ay sina Senador Raffy Tulfo, Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo at Juan Miguel Zubiri. Kapuna-puna naman si Senadora Pia Cayetano na walang idineklarang bahay man o lupa. Si Escudero naman, nagdeklara ng 5 real properties na minana niya pero hindi ito isinama sa pagsusuma ng kanyang assets. Sa inilabas na SALN, merong mga parteng redacted o tinakpan. Pero meron ding nag-redact ng pangalan ng mga kumpanya kung saan sila may shares o business interest. Kasama sa mga nag-redact niyan, sina Senador Robin Padilla, Loren Legarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at Juan Miguel Zubiri. Kailangan din ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang mga kamag-anak nilang nasa gobyerno rin. Sa mga senador, pinakamarami ang 14 na idedeklara ni De La Rosa, kabilang ang 10 nagtatrabaho sa Senado. 10 naman ang kay Senadora Amy Marcos, kabilang ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at 2 niyang anak. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nakita na ninyo? Mga bilyonaryo nandoon sa Alpha Land sa Benguet. Patapos ito naman, pamilya, naandyan sa gobyerno lahat. Political dynasty. Yan, indirectly or directly maaaring nag-inspire na magnakaw ang mga ito sabagat ang inyong bantay o tanod bayan, ang inyong ombudsman, instead na watchdog ay lapdog pala ninyo. Bakit? Lifestyle check. Suspended dyan sa akin. Hindi pwede. Kay Samuel Martires, ang lifestyle check ng mga public officials. Banned. Restriction ng public access sa kanilang assets and liabilities, SALNs, ban yan. Total. Pag nagpumilit kayo, may kaso kayo, bilanggo kayo. Samuel Martires. Mga Duterte family kayo, protektado kayo. Nagnakaw kayo, protektado. Sangkot kayo doon sa magnetic lift, protektado kayo. Sino man ang kritiko na nais bumatiko sa mga ginagawa ng mga ito, kalabuso kayo. Tingnan ninyo. Joel Villanueva case, hindi lamang nag-iisa ito. Madami ito Napakarami. Samuel Martires, ang watchdog ng taong bayan na naging lapdog ng ating mga politiko. Tingnan na lamang ninyo. Ano yung sabi ni Sandra, yung mga De La Rosa, Bato de la Rosa, 11 ang mga tauhan niya sa gobyerno. Elected officials, family dynasty. Nakakita ko tuloy si kapatid sa nabuhay sana ito nung araw Mga Tulfo brothers. Akala ko talagang tunay na taga defensa ng taong bayan.
dynasty rin pala. Bagong sibol na political dynasty sa bansa. Tingnan ninyo itong mga relatives ni Rafi Tulfo na lamang. Huwag na muna yung iba. Ito relatives ni Rafi Tulfo. Ilan itong mga nasa gobyerno? Ang asawa ni Rafi Tulfo, Jocelyn Tulfo, Congresswoman. Ralph Wendell Tulfo, anak, Congressman. Ito yung nagbayad ng milyon-milyon sa inuman lamang, ha? Adrian Leandro Tio, pamangkin ni Rafi Tulfo, mayor ng Luna, Isabela. Erwin Tulfo, kapatid, congressman, ngayon ay senador na rin. Maricel Tulfo Tungol, anak pa rin ni Rafi Tulfo, direktor ng Senate. Sa kanyang tanggapan, Gabriel Daniel Tungol, ito ay son-in-law, asawa ito ni Maricel, na anak ni Tulfo. Staff pa rin dyan sa tanggapan niya sa Senado. Margaret Jean Tio, pamangkin, direktor ng Senado. Sa kanyang tanggapan, Director 4. Rodrigo Ke, pamangkin pa rin, another director sa tanggapan ng Senado. Etong mga ito, nepotismo na ito Nepotismo na, dynasty pa. Bakit namamayagpag ang mga ito sa ganyan? Gawa ng walang takot na merong magpaparusa sa kanila, kakaso sa kanila, ang tanggapan ng ombudsman. Hari naman, Mr. Rimulya, makita natin ito. Gaano mang kaliit, gaano mang kalaki ang kaso, kailangan ng pagtingin dito ay pantay-pantay. Dito lamang sa mga net worth. Dito tayo magsimula sa mga senador. Mark Villar, 1.2 billion. Rafi Tulfo, 1 billion. Erwin Tulfo, half a billion. Pero nakapagtataka, Chis Escudero, pang 24 sa mga senador, pinakang pobre sa Senado, 18 million. Mayaman pa sa kanya si Risa Hontiveros, 18.99 million. Si Chis Escudero, 1884 million. Bakit nakapagtatampisaw sa mga panluloko ang mga senador natin? Simulan natin dito, but not limited to. Sunod nating tingnan ang mga congressmen. Ang isunod natin yung mga public officials natin. Mr. Boyeng Rimulya, sana hindi ang landas na tinahak ni Samuel Bilibid, Samuel Martires, ang iyong madaanan. Sana ibang daan patungo sa ikabubuti, ikagaganda ng takbo ng ating pamahalaan para sa ating mga lipunan. Nakikiusap ang taong bayan kay Mr. Boyeng Inside, Guro-Guro, Opinion, Fun Saturday Live. Andiyan ang ating insights dito sa ating Fun Saturday tuwing araw ng Sabado. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Yan ay isang pakikipagtalastasan natin, pakikipag-ugnayan natin sapagkat ang tinig ninyo ay tinig ko rin. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kaya tayo ay nakikipag-ugnayan sapagkat dapat malaman ang damdamin ng ating taong bayan. If you see something, Ugnayan! say something. Pakinggan! Ito lamang yan sa ating Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live!